Alright mga kaswabe, for now, pupunta tayo sa Silang Cavite. Mamimili tayo ng gamot natin sa ulo. Ang gamot natin sa utak ay mga halaman. Samahan nyo ako, tara! Mga kaswabe, pupunta tayo ngayon sa Silang Cavite. Sa Silang Cavite, bibili tayo ng mga plants na gamot natin sa utak. Ay, may Shopee. Wait lang. Meron ako? Magkano? Ha? 70 pesos? Wait nga, check ko sa Shopee kung ano yan. To receive. Feeling ko magugustuhan ko yan. 70. Ano ba yan? Ah, okay. Kailangan ko yan. Sige. Good. Ayun. Guys, dumating na yung pang-grafting natin. 70 pesos, bayaran muna natin. Okay, thank you. Salamat. Ito yung binili natin pang grafting. Kasi bala kong i-graft yung kalamansi ng kapitbahay dahil puputulin lang naman din nila. Kaya ang laki-laki ng kalamansi. Ayan. Pakita ko sa inyo. Alright, ang ganda. 70 pesos, 10 piraso. Ito, pang grafting ng plants. Dumating na yung pang-grafting natin ng plants. So, mamaya pag uwi, i-graft natin yung mag-graft tayo ng ng kalamansi. Alright, let's go mga kaswabe. Chararan! Ito kasi yung mga nagpapasaya sa akin mga kaswabe, yung pag-aano natin, pagbablog na tungkol sa halaman. And then, ewan ko, hindi ko alam kung bakit nawawala yung stress ko kapag nagtatanim ako. Mahabi kasi ako tao. Dati ang hobby ko is nag-aquascaping ako. Alam niyo yung mga aquarium na puro halaman? Yun, doon ako nagtatanim ng mga pang tubig na halaman. Tapos nag-hobby rin ako ng mga exotic pets. Yan. Hanggang sa bigla rin ako nag-hobby ng exotic plants like Venus flytraps, pitcher plants. Pero tinigil ko lang dahil medyo nahirapan din ako dahil distilled water ang kinakailangan nun. Pero kahit distilled water, ang hirap niyang pagandahin dahil minsan nasusunog sila, tapos medyo magastos sa kuryente kasi para maging safe, UV light ang kailangan mong gamitin sa kanila. Kaya ngayon, nakahiligan ko yung mga pang landscaping na halaman or pang indoor-outdoor plant. Pero pinaka-favorite ko pa rin yung African talisay mga kaswabe. Malapit lang to sa location ko mga kaswabe. Dito lang kasi ako sa malapit din sa Silang. Tapos ang pupuntahan natin yung pinakamalaking garden shop dito sa Cavite. Kaya ako siya sinabi na pinakamalaki mga kaswabe kasi sa isang compound, sa isang area, maraming mga garden na nandoon. Marami kayong pagpipilian, iba-ibang mga sellers. Siguro simula dito sa locations ko mga kaswabe, papunta doon, di ko na sasabihin kung saan ako nanggaling, pero das Cavite to. Hindi ko na sasabihin ko saan subdivision ako, pero simula dito hanggang papunta doon sa iba, siguro mga 15 to 20 minutes, ganyan, 15 to 20 minutes, depende sa pagdadrive. 15 minutes, ganyan. Alright, yan, nakalabas na tayo ng subdivisions mga kaswabe. Let's go! I'm so excited! Sana meron tayong makitang magagandang plants na pwede natin gamitin sa indoor. Kagandahan kasi ngayon mga kaswabe, yung pagpa-plants, mura na siya, hindi katulad nung pandemic dati. Nung pandemic dati, grabe ang mahal mga kaswabe. Meron nga akong binili dati na rubber plant. Maliit lang siya, siguro mga nasa 2 to 3 feet. Ang bili ko sa kanya dati is 2,500. Tapos ngayon, mabibili nyo na lang siya ng 200 pesos, 150, ganyan.
Samantala nung pandemic mga kaswabe, kasagsagan niya 2,000, 2,500 ganyan. Napakamahal ng mga plants dati. Saka nagustuhan ko kasi sa plants mga kaswabe, nagbibigay siya, ipinupurify niya yung air sa indoor and outdoor natin. Tapos nagbibigay rin siya ng magandang style o magandang view sa bahay natin, even sa outdoor ng bahay natin. Ang sarap tumambay, sarap mag-coffee sa umaga kapag nandoon ka sa labas ng bahay niyo, pas ang daming plants. Ang lamig sa ang lamig sa mata. Bali dumaan pala tayo dito sa shortcut. May shortcut kasi dito sa amin. Hindi tayo nag-highway. Ayan. Sana gumagana yung mic ko, no? Hindi ko sure kung kung nakakonect, basta dinadiretso ko na. Siguro ang bibili, dahil sa motor lang ang gamit natin ngayon, ang bibili lang natin yung maliliit na pwedeng pan-display, ganyan. Ayaw ko rin kasi magasgasan yung motor natin. Yung tipo kakasya sa 45 liters box natin. Or kung wala tayong magustuhan, hindi walang binili, papakita ko na lang sa inyo sa sa camera yung Iba Garden Shop. Ako mga kaswabe, ramdam ko na na may green thumb ako. Ramdam ko may green thumb ako, pero ramdam ko rin na parang wala akong flower thumb. May tinatawag sa flower thumb yung magaling ka magpabulaklak. Ako medyo hirap ako sa papabulaklak, pero may green thumb ako na halos lahat nabubuhay ko. Meron nga akong galing sa Mindanao na African talisay, variegated. Pinadeliver ko dito sa Cavite from Mindanao. Ayun, naglagas siya. Kasi sa linggo siyang nasa shipping Naglagas siya and then naubos talaga kasi simot kala mo patay na siya. And then nung tinanim ko siya, makikita nyo dyan sa ibang videos natin, mga 3 days, 4 days lang, or sabihin na natin 1 week, may tumutubo na may mga tumutubo na mga kulay red na dahon. Ibig sabihin ng red na dahon, mga bagong sibol. Ngayon ang kapal-kapal na niya. Papakita ko rin sa inyo mamaya after natin dito. Oh my! Ang itim ng ulap. Time check, 10:45 AM. Ang itim ng ulap. Sana hindi tayo maabutan ng ng ulan. Wow, ang lamig dito mga kaswabe. Silang Cavite is paahan ng Tagaytay. Lamig dito mga kaswabe. Sarap. Sana ganito lagi ang panahon. Yung ganitong lamig na sa mga nasa 28 to 26 Celsius, mga ganyan. Alright, malapit na tayo mga kaswabe. I think 1 to 2 minutes or 1 minute mahigit, nandun na tayo. Alright, welcome to Iba Garden. Ay, wala pa pala. Pero ayan na, mga 20 seconds. Ito, EDSA Garden House. May nadaanan na tayo. Tapos Lee Kading. And then next, Iba Garden Shop. Maganda kasi dito mga kaswabi, iba-ibang mga shop. Ang daming shop hanggang dun sa dulo na yan. Shout out sa natin. Shout out sa idol natin na si Kuya Allen, yung may-ari ng Greenyard PH. Ayan, dyan siya. Ayan, Greenyard PH. Tapos yung sa pinsan niya, yung binilihan natin na African talisay dito kay Rina's Garden Shop. Ayan. Vlogger din yan, sikat na vlogger natin na idol. Hanap lang tayo mapaparkihan, pero mas favorite ko mamili kasi dito kasi ang dami ko nakikita maliliit na plants. Wow, ang ganda. Sabi ko na ba may mabibili ako
saglit lang magtatanggal tayo ng helmet. Kunin muna natin yung kabitan ng camera. Ang ganda, shoutout sa SEC. Yung ano natin, yung SEC top box natin. Tignan mo, napaka-elegant to, naka-leather. Alright mga kaswabe, ang ganda nito, ang cute nito. Tignan nyo. Para siyang nabuntis. Para siyang nabuntis na bonsai. Ganda. Picos yata to no? Picos. Ito, may mabibili tayo. Ang ganda. Meron na ako nito. Yan, meron na ako yan. Ito, ewan ko kung anong klase ito, pero ang ganda. Magkano dito, kuya? 180. Puta, mahal naman. 200 nga yan, 180 na lang. Nakaraan, bigay mo sa akin ng gano'n. Mas maganda pa yun, oh. Alin? Ito, yung binili ko sa nakaraan. No 150? Oh, 150, binigay mo sa akin 1. Hindi, yung mali yung ganito lang yun, yung isang mali yan. Dalawang klase kasi yan. Ito, magkano to? O dahil pinagmamalaki kita, magkano na lang sa akin? 50 na lang. Wow, 150. Ano rin to, parang ganun din, di ba? Yes, take it. Okay, kunin na natin to. Ganda mga kaswabe, oh. Kalahi din siya ng snake plant pang indoor. Matagal lang kasi lumaki yung mga ganito, eh. Ha? Malitang pa. Yung African talisay na kinuha ko sa'yo, ang taas na ng layer, bumuka na ng ganun. Ito nga. Hindi, iba pa ngayon. Ay, iba pa Mas ngayon. bumuka na. Dami sa nga, no? Oo. Tapos, natanggap ko na yung galing Mindanao na 5,500 lang. Naglagas, namatay. Tapos, sinaya ko lang nakatanim. Tumubo na. Kaya pala siya mura. Lahat grafted. Oo, grafted lahat na hindi niya sinabi sa akin. Iba kasi yung yung iba ito, hindi grafted to. Nakita ko yun. Oo. Ay, bago yan ah. Hindi siya grafted na. Nakita ko na ba yan? Hindi pa. Galing yan sa nanay. Okay. Magkano yung ganyan? Magkano yung ganyan? 8. 8. Ito guys, 8. Pero mamaya na natin tignan yon. Tignan muna natin itong unang nakita ko. Ito, hindi na tayo bibili nito kasi meron na tayo na. Ayoko to. Picos ba to? Hindi. Ano to? Azalea. Okay. May bulaklak siya. So, ang bibilin, nakamotor lang tayo. Piling-pili yung bibilihin natin. Ang ganda nito mga kasal. Ha? Binili niyo sa akin, maganda yung kaysa doon Sa? doon sa binili niyong grafted. Yung binili ko na? Na grafted na talisay, mas maganda yung yung binili niyo sa akin na original. Oo, kasi walang grafted yun, di ba? Papakita ko sa'yo mamaya. Or sa video, sisend ko sa'yo mamaya. Ang lago na niya, nakagano na siya. Kita ko nga parang 3 na yung ganun. Tapos ito pa, di ba sabi mo sa akin, bihira makabuhay ng cutting. Ginawa ko. Buhay. Buhay. Oo, bibidyo ko rin, papakita ko sa'yo. Congrats. Oo, basta nakalagay lang siya sa madilim, tapos nakasupot. Tapos after 1 week, yung sinilip ko, parang medyo may nabubulok. Pero may ugat na. Oo, meron. Medyo may nabubulok. Natatakot ako, baka mamatay. Tinanggal ko na siya. Tapos ayun, hanggang ngayon buhay siya. Pakita ko. Alright, wala akong makita ngayon. Limited kasi yung pwede natin bilhin. Ito guys, oh, daming mga kaswabin, daming African talisay, oh. Mura lang magtinda dito ng African talisay. Ito, may bago siya na naka-layer na din, mga kaswabe. Oh. Tapos may tubo na rin siyang ganyan, oh.
8,000 daw mga kaswabe, 8,000. Yan, 8,000. Pero feeling ko matatawaran mo pa yan. Actually mga kaswabe, mura na to. Mura na to. Ang ganda ng stand out niya. Ang galing, ang tuwid na tuwid. Mura na to. May mas mura dyan na mga nasa ganong presyo. Pero hindi siya naka-layered. Iba kasi ang presyo talaga ng naka-layered. O, pas tingnan nyo, meron na siyang stable. Mabilis lang yan. Yung sa akin nga, 1 week lang o 2 weeks. Yung sibol, napalago ko na agad. Papakita rin natin mamaya yun sa video natin. Ito, may mga budget meal sila. Alam ko 250 lang tong ganito kaliit or 500. Ganyan. Ito yung mga hindi nagle-layered mga kaswabe. Swertihan mo na lang kung mapa-layer mo. Kumbaga parang pamaypay lang ang design niya. Tingnan nyo mga kaswabe, dito kay dito kay Greenyard PH sa idol natin. Silipin rin natin. Papakita ko sa inyo yung African talisay niya na sobrang ganda. Sobrang ganda ng African talisay niya dito. Kaso 35,000 eh. Medyo ang sakit sa bulsa mga kaswabe. Ay, nabili na yung dalawa. Isa na lang yung natitira. Imagine mo kahit 35,000 na bibili. Kailan lang galing tayo dito? Hala, wala na. Nabili na yung dalawa. Isa na lang yung natitira. Alam ko ito yung nasa 35 to 40,000 eh. Ito mga kaswabe. Ang ganda. Ang laki na, pwede ka na sumilong dito. Kuya, nabili na yung dalawang African talisay doon? Kailan lang? Ginamit ni Madam sa kayang project. Ha? Ginamit sa landscape. Magkano nakuha? Hindi ko alam kung magkano bigay ni ate. Bigay niya kasi sa akin 35. Eh sabi naman sa akin ni ate 25. Eh nung tinanong ko na kay Allen 35. Ginamit sa project. Ginamit sa project. Gustong gusto ko yun eh, yan nandyan. Yung dalawa, maganda po. O kulang lang yung pera ko nun. Eto na sa magkaning ganito. Ito yung 35. O baka nagkamali lang siya na sinabi sa akin. Baka ito yung sa isip niya, no? Na 35. Ang laki eh. Ganda o, pwede ka sumilong o. Gawin mong shaded. Best, tignan mo ang laki ng African talisay o. Nasa ilalim ako ng African talisay. Sige kuya, tingin pa ako ha. Nandiyan si Sir Allen mo? Wala. Ah. Kailan ko kayo mapapalaki yung ganito natin? Tagal lumaki sa akin. Ang ganda nito lagyan ng Christmas tree. Ay, Christmas light. Parang lahi siya ng bonggambilya, pero ba't ang liliit ng dahon? Bonggambilya rin to? Ba't ang liit ng dahon? Dati po, malaki naman po yan. Parang nagkasakit na rin. Kasi nabubulok po kasi yung katawan niya. Ah, nagkasakit kaya maliit ang dahon. Dati ganun po. Pero ang ganda ng kinalabasan na ang liit. Dati ganito siya. May variegation. Ganda ng kinalabasan niya. Ayun guys, marami pa doon. Tingin muna tayo dito. Oh, may mga African talisay din sila. Pero parang grafted kasi. Alam ko grafted to eh.
Ay, hindi naman yata. Oh, hindi. Ganda ng ganito. Laki. Ganda. Tingnan mo, ganyan na siya kalaki pero sumisibol na naman doon. Tapos maliit lang yung paso. Nasa magkano yung ganito? 20? Nagpunta ako dito nakaraan, wala to. Ha? Ha? Matagal na po. O lumaki lang? Baka po lumaki. Ang laki na oh. Buti ate hindi nyo ginagraph yung ganyan. Original ba to? Grafted? Original. Original. Hindi nyo minamarkot yung mahaba? Ganda. 20,000 last price yon. Hanggang 19 po. 19. Pero pag ganyan kalaki, kaya ng 15. Hindi. Pero ang laki naman na kasi talaga. Ano yun? Lumabas na yung ano niyan? Yung ugat sa ilalim? Konti lang. Pero pag ililipat ko sa paso, hindi na mamamatay, no? Yung Malaking paso. Opo, hindi po. Kahit maputulan ng ugat sa ilalim. Hindi po siya magtatapos. Pag ganyan kalaki na, no? Opo. Magtatapos po pero ilang araw lang po. Okay na po. Oo. ulit siya. Pinaka last price mo, te, para babalikan ko. So 19 daw po talaga yan, sir. Kaya yan ng 15? Hindi po. 15,000. Sure ka? Hindi kaya ng 15,000? Hindi po talaga, sir. Pero kung sakaling bibilihin ko siya, may kasamang deliver? Magpapalalamove po kayo. Magkano yung lalamove? Saan po ba kayo? Diyan lang sa Greenwoods. Depende po sa rate ng lalamove, sir. Okay. Nasa libo rin? Hindi naman po. Sige, ito yung video ko ah. Babalikan ko to. Gawa lang ako ng budget. Hindi ko to nakita nakaraan eh. Ang nakita ko lang nakaraan, ito. Ito po, nandito na po yan. Tatlo po yan. Magkakasunod na out na po yung isa. 19. Sigurado ko hindi pwede ng 15,000 to? Sagad po talaga na 19 yun. Sir, kasi ang price ko po talaga dyan is 22. Pwede pa rin siya sa paso na malaki, no? Opo, basta po malaki. Ayaw ko siya ilagay sa ano eh, sa lupa. Para pag nagsawa ako sa lugar na lilipat ko. Opo. Yung sa mga drum, sir, puputulin nyo lang para po mas maganda. Yung? Sa drum po. Ilagay ko siya sa? Drum. Anong drum? Ah, sa kawa. Hindi po yung drum po nalagay ng tubig para po mas malaki yung Oo. gagalawan Sa paso po. hindi. Basta po yung malaki po talaga. Oo. Pwede naman po. Eh pag mas malaki lang dyan na konti, pwede na. Opo, pwede naman po. Sige, thank you te, balikan ko yan. Sige po. Ano pangalan mo? Nicole po. Nicole, hanapin kita. Pwede yung 15, no? Ay, hindi po. Pero wala nang bawas yung 19. Kapag bumalik kayo, sir, baka po may bawas pa, sir. Baka may bawas. Sure yun? Baka may bawas pa? Oo, sabi ko sa'yo. Sure yun? Baka may bawas pa? 8,000 po. Sige. Pagbalik niyo, sir. Shit, di ko nakita nakaraan yan. Bumili pa naman ako doon. Andyan yan. 5 na yung African talisay ko eh. Pero pangarap ko magkaroon ng ganyang kalaki. Tatlo po yung magkakahalera. Nabili yung isa. Opo. Ang kasing taasan lang din po natin. At titingin mo, nasa magkano yung last price para mapaghandaan ko? Tatawag ko lang po, sir. Pwedeng ano yun, no? Para gumanda yung korte. Pwedeng... Palabas na rin po yung sunod na layer na. Ha? Pasunod na rin po yung sunod na layer. Oo nga. Sabi ko po 20 hanggang 19. 19 lang po talaga. 19. Opo. Kaya nga. Balik ako. Ha? Apo. Balik ako. Gawa lang ako ng budget. Okay po. Ah, pero gusto ko talaga siya. Okay. Yun nandun ang mahal, 35. 35. Mahal po talaga. Balik Kaya ako. mura na po yung sa 19. Ah, sige. Thank you. Sige po, thank you po. Wala akong makita. Gusto ko ng African talisay na naman mga kaswabi. Pang shaded dun sa terrace. Kailangan ko ng 19,000.
Kailangan ko ng 19,000. Sumasakit na naman yung ulo ko. Ito siya, oh. May ganyan ako dun, isa. Kaso ano, isa lang. Ito mas mura-mura, 800 yata. Ito, 1,500. Magkano yung ganito? 150. 150. Pwede to ilagay, nabubuhay ito, di ba? Pag nilagay sa ilalim ng African talisay, ganun. Wait lang. Ang dami nilang mga plus dito, mga kaswabe. Naka-motor lang kasi tayo. Oh, may Africa talisay sila naglagas. Ayun mga kaswabe, oh, yung sinasabi ko, usually pag nasi-shipping, naglalagas. Pero hindi ibig sabihin nun, patay na yan. Buhay yan mga kaswabe, tutubo yan. Nilagay muna nila sa shaded, pero sa experience ko, mas mabilis silang makarecover pag nasa, direct sunlight. Ang ganda nito, pero bakit ang dami ng putol? Grafted ba to? Parang di naman. Ang dami nilang African talisay. Ang laki ng fern nila. Parang gusto ko rin to. Tapos isasabit mo sa ano. Ba't walang silver? Silver yung oxtail mo. Vaccine? Oxtail. Meron din. Asan na? Wala siya. Ah, wala. Kabili mo, 300? Ang ganda nito mga kaswabe, oh. Ang liliit ng dahon. Mga kaswabe, pag nagpupunta tayo ng mga garden shop, normal lang naman tumawad. Pero wag ka masyadong barat kasi, kawawa rin yung mga nagtatanim. Narinig ko kanina kasi grabe makabarat. Hindi pa umuoo. Kinuha na yung halaman. No choice na lang yung may-ari kundi ngumiti. Kuya, magkano dito? Indoor to outdoor? Indoor siya? Ano yan? China dal. China doll. Magkano yung ganyan? Gano ba yan? 300. 300. Magkano last price mo dito? 280 lang. Paano to paramihin? Cutting.
Cuttings. Tapos, shade, madilim lang. Yes. Lahat naman ng ano kasi. Anong tawag nito? China dal. China doll. Lumalaki pa to, hindi na. Malaki. Ga- Mataas. Gaano kataas? Pero pag nandito sa pasong to, Hindi siya lalaki. ang dilig nito, Ang dilig niyan, ano, 2 beses. kahit indoor, Ayun. parang ganda niya, no? China doll. Bahaw. Pang indoor yan, maganda. China doll o Chaka doll? China dal. Ganda. Sige, kunin ko rin to. Saka ito. Okay. Pero ano, titingin pa ako. Sige kuya, tawagin na lang kita. Tanong na lang ako. Sana pala hindi dinala ko yung Lamborghini ko para marami-rami ako nakuha. Kailangan eh. Sige, Ano kaya yun? Wala rin kasi sa plano yung pagpunta ko dito. Bigla ko lang naisip. Ito nabulaklak yan. Ha? Nabulaklak. Eto? Parang rose. Malaki pa dyan ang bulaklak. Malaki pa dito. Malaki pa dyan ang bulaklak. Ay talaga. May red yan, light pink. Tinitrim rin ba to? Hindi. Hindi na. Kasi ano siya, natural ano. Design yung dahon niya. Isa nga. Hindi to magro-root trot ha, kapag twice a week ba? Tatantyahin mo na lang din. Tansay na lang. Kasi kung Tapos, madami ka naman magtubig, In-outdoor ko yung ganito ko, hindi naman nasusunog. nasanay. Pero ano yan, iba yung kulay nun. Nilagay ko lang nga siya sa ilalim ng African talisay. Okay lang. Hindi na umabot yun sa'yo ng pag ganon. Ganun pa lang yun ang bigay ko sa'yo eh. Oo, ang liit-liit ngayon, sobrang laki niya. Tignan ko sa cellphone ko, may picture ako. Mas lumaki nga ngayon eh. Gumanon eh, dumami na isang ano nakita ko dun sa ano. Hindi, kunti pa yun. Kunti pa nga yun, nagugulat nga rin ako. Sang alam ko, mabagal ang African talisay. Yung masaya siya dun sa ano mo. Ay, wala akong picture dito. Pasa nyo lang sa ano. O, pasa ko na lang. Yan muna, balik na lang uli ako. Wala kasi akong dalang sasakyan na ano. Mahirap po yung gift. Bali magkano lahat? 280 Ha? or 30. Let's go home. Namili tayo ng Chakadal. Ay, Chakadal? Chinadal pala. Chinadal plant. And then, namili rin tayo ng isang klase ng snake plant pero yung maliliit. Pakita ko, may nakalimutan ko itawag sa. Marami kasing variety ang snake plant, mga kaswabe. Dami. Kung makikita nyo lang, lalo na yung mga rare na snake plant, ang gaganda. Napakadali lang alagaan ng mga snake plant kasi natotolerate nila yung indoor area. Kahit minsan nagkaroon pa ako ng snake plant na as in walang totally light. Nasa loob lang talaga siya sa medyo dark. Hindi siya namamatay tapos inunti-unti ko siyang ilabas. Inunti-unti, huwag biglaan kasi masusunog. Nag-thrive siya mga kaswabe. Lalong gumanda. Tapos nung gumanda siya, ibinalik ko ulit sa kwarto, sa loob ng bahay. Hindi mahirap alagaan mga kaswabe. Mas kagandahan kasi sa mga lahi ng mga snake plant, malakas sila mag-purify ng air. Hilig ako sa pot na clay eh. Hindi ako masyado fan ng mga plastic pot. Kasi para sa akin based on my experience, mas gumaganda at sumisigla ang mga dahon kapag naka-clay. Alright mga kaswabe, sa bahay na tayo. Ngayon, papakita ko sa inyo yung binili natin. Ito yung Chinese doll na sinasabi ni Kuya kanina. Yan. Hindi na natin siya iriripat kasi maganda naman yung kinalalagyan niya. Saka wala rin kasi tayong extra na paso para sa size niya. Ngayon, ang iriripat natin itong
Nakalimutan ko yung tawag dito. Comment nyo na lang sa baba. Natanggal sa paso. Wait. Ito. Yan. Ganda niya. Ito ang iriripat natin. Saka ito. Nakalimutan ko rin tawag dito. Sinabi na kanina eh. Pero kalahi niya rin to. Pero ibang variety lang yata to. Binili ko rin to sa kanya. Mga pang indoor plants to. Ngayon, ripat na natin siya. Ang pagriripat ko, una, nilalagyan ko muna ng lupa dito sa paso para may pagkapitan siya. Ayan. Taktak natin para sumiksik siya. Dagan natin. Tapos, buti na lang medyo basa yung soil nito o kokopit na nilagay nila kasi piga-pigain nyo lang ganyan, matatanggal nyo siya ng buo. Yan. Press nyo lang ng medyo light. Tapos, ayan, tatanggal na natin. O, diba buong buo siya, yung mga ugat, kitang-kita. Saka naman natin siya ilalagay dito para mas lalo siyang lumaki. Maugat pala ito, no? Kaya mas maganda siya dito. Wait. Buksan pa na. Laliman pa natin kasi malaki yung ugat niya. Saka para may space pag naglagay na tayo ng white pebbles. Tapos, titingin kayo sa taas, sa pinaka-upper kung talagang gitnang-gitna siya para maganda yung pagkaka-standout niya. Saka na natin lalagyan ng ano. Ito. Yan. Ayan. Hindi maselan itong mga ganito mga kaswabe. Basta wag mo muna siyang i-direct sunlight. Mas magandang i-indoor mo siya. Pwede mo rin siyang i-direct sunlight. Pero umpisahan mo muna siya sa indoor. Tapos shaded area. Wag mong bibiglayin ng direct sunlight. Kasi mabilis masunog ng sunlight itong mga tips niya. Hindi tayo nakabili ng white pebbles. White pebbles yung ganito. Yung ganyan. Maganda lalo siya tignan pag may white pebbles. Para kahit naka-indoor siya, kunyari magbukas kayo ng electric fan, walang lupa na hahanginin. Dagdagan pa natin. Dagdagan natin kasi pag nadiligan to, matik yan, may bababa pa yung lupa. Pwede rin kayong gumamit na pan-toppings nyo, yung mga coco cubes na maliliit. Pero ako prefer ko kulay puti na stone para mag-stand out yung kulay na green niya. Tinataktak natin para ano. Huwag niyong ipipress na gano'n ha, pangit yun, may ipit na ugat. Mas maganda yung tinataktak na ganyan para ano, napipress man yung lupa sa ilalim pero swak sa korte ng ugat. Ayan. Ganun lang kadali mga kaswabe. Ayan. Ganda niya mga kaswabe, oh. Mas prepared ko yung mga uncolored clay pot kasi mas nafe-feel ko na talagang halaman sila na mukhang nature kaysa doon sa mga colored pot na
Para sa akin parang laruan na tignan eh. Mas okay sa akin yung ganito. Mukhang natural. Tapos next natin, lagyan muna natin to ng ano, lumsoy. Lumsoy lang gamit ko. Ito hindi to masyado maugat, mga kaswabe. Kaya pag hinila ko to, panigurado may matitirang lupa. Sana wala naman. Ayan, ang ganda niya. Dami niya ng anak. Pero hindi ko siya tatanggalan ng mga anak. Hindi ko siya i-divide. Gusto ko siya makitang malago-malago. Kamukha niya yung ano yung zebra plant, zebra na yung parang zebra na ganito. Kamukha niya actually. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo hindi sasama yung ano, may mga langgam na puti. So okay lang 'yan. Anuhin na lang natin siya. Tawag nito insecticides. Lagyan natin siya ng ano, ng insecticide after mga 3 days or 1 week. Ayan. Tapos yun lang. Ipapatong na lang natin siya. Mababa lang naman yung ugat niya. Tignan nyo. Wait, bawasan natin. Diba? Kusang bumababa yung lupa niya na pantay, na kumakapit sa ugat. Huwag niyong ipe-press na ganun. Ito okay na to kasi pag naglagay pa tayo ng puting pebbles, may space siya para sa mga puting pebbles. Ganda niya. Tapos ito mga kaswabe, pinag-iisipan ko pa actually kung ireripat ko siya. Siguro hahanap ako ng magandang paso para sa kanya. Pang indoor daw to pero susubukan ko siya sa shaded area. Kasi alam ko kasi para sa akin pag sobrang mga gantong mga leaves na green, kaya nito mag-tolerate kahit shaded area. Or bright shaded area. So ito siya mga kaswabe. Ganda nila. Yan. Ganda. Okay, sana may natutunan at nag-enjoy kayo for today's video. Maraming salamat. Lobat na rin tong Action 5 Pro natin. Please like my video and subscribe to my YouTube channel. I-click nyo lang yung subscribe then all para ma-update kayo sa mga next videos na ginagawa natin. Thank you so much mga kaswabe.